Sir, meron po kayong statement ano po itong weekend na binabanggit po ninyo na kayo po ang minority will question sa session po ninyo sa kahapon Lunes, yung nangyari nga pong insidente in the Senate. Nag-abang po kami nung Monday and even yesterday. Parang wala po pa po yatang tumatayo concerning that, sir. I believe mamaya pag-uusapan yan na paring Ted siguro before may plan caucus po yung minority before the session mamayang hapon pag-uusapan yan. Pero to my understanding kasi over the weekend na may tatayo at mag-question lalo pat sa gabi paring Ted lumabas na nga sa video yung pinisinta po ng DILG doon sa CCTV na wala talagang putukan or exchange of gunfire, kundi parang isang side lang nagpaputok. So, yun po yung gusto nating tanungin mamaya sa floor. Siguro kung wala pong titindig and with the permission of the minority leader, ako pong tatayo doon, tatanungin ko po ano ba nangyari talaga. Kasi base doon sa sinabi ninyo paunang ulat, lalo na po ni Senate President Cayetano na meron pong under attack po yung Senate. Pero doon po sa video na ipresenta kahapon po ng DILG at PNP, mukhang wala naman po. Mukhang isang direksyon lang po yung pagpaputok. So, kailangan po nating malinawan at matanong, paring Ted. Opo. Sige po. So mamaya po, sir, dadaan muna kayo sa Minority Caucus para pag-usapan ito. Meron ho bang mga, kung inyong mamarapatin lang, meron ho bang mga ayaw na ba itong pag-usapan? Meron ba mang ganung issue na kasi nga po nalagay po sa bad light ang Senate at mas mainam kung hindi na lang po ito balikan? Ano ho bang sabi-sabi? Hindi po kailangan po talaga natin ng straight answers po dahil nagtatanong din po yung taong bayan. I mean, nagsalita po yung bilang Senate President, bilang leader po namin, si Senator Alan Peter Cayetano, na una niya pong sinabi na nagkaroon po ng putukan, under attack po ang Senate. Hindi ko lang ho alam, kaya kailangan natin marinig ang paliwanag niya po mamaya base sa report ni Sergeant Atanza Plasca. Baka mali din po ang report sa kanya ni Plasca, sinabi na under attack ang Senado. Yun pala, mukhang lumalabas na ngayon sa CCTV. Hindi naman po, isang direksyon lang yung putukan galing po sa amin sa loob, sa Senate. So, gusto po malinawan ng mga kababayan natin. At saka gusto ko rin hong malinawan at tatanungin ko po mamaya kung wala pong titindig, bakit po nasabi kaagad nila na may kinalaman kami sa putukan na yon dahil maaga kaming umalis. Wala na pong caucus sa paring Ted Kasi nung umaga, sabi po sa amin, all members caucus. Ibig sabihin, minority, majority. Banda pong alas 4, binago po yun. Ang sabi po sa COS ko, sabi hindi, majority na lamang. So, ano pang gagawin na Manong Ted kung hindi naman kami kasama sa caucus? So, we might as well go home, paring Ted. Opo. Sir, yung pong nangyari nga at that time po naman wala pang suspension order from ombudsman, labang kay Ginoong Aplasca. Ano ho ba ang standard diyan sa Senado or sa Kongreso for that matter, yung after operations report? Alam niyo ho 'yon, 'di ba? Kung ikaw yung OSAA, gagawa ka ng official report. Sabi sa inyong version, ano ba nangyari? May ganun ho bang ginawa si Ginoong Aplasca? Meron bang ganong isinumite sa mga miyembro ng Senado? Wala nga po, paring Ted wala hong gano'n. Nag-aantay din kami sa minority. Hindi ko alam kung binigyan sila sa majority. Mukhang wala din yatang report the following day or Monday. Hindi ho kami binigyan ng report kung ano ho talaga ang nangyari. Yung report na nakukuha lang namin ay sa media po. At saka ika nga sa social media, sa mga radio, TV, sa mainstream media. Yun lang ho nakukuha ho namin. Opo. Sa ngayon ho ba, sir, after the press con kahapon sa Malacanang, na inyo rin po siguro napanood na at nabalitaan, meron ba hong, nakakuha ba kayo ng kopya? Kasi meron silang, actually, extensive na pati timeline, etc. May kopya na ho kayo ng report nila mismo, officially? Wala pa?
Wala pa po. Yun nga po yung kailangan ho na yung pag-usapan na mamaya, Ted, tungkol ho dyan. Kung mag-aantay din po yung minority ng report. Kasi ang isa po dapat namin tanungin, kasi sabi po, joint daw po yan, yung DILG mag-isasagawa ng investigasyon. Ang Senate meron din. Gusto ko namin malaman sa minority, ano nangyari doon sa resulta ng investigasyon din ng Senado na ipinag-utos po ng aming Senate President. Opo. Kapag ho ganyan na kung sakali po sa inyong pagtayo, kung mamarapatin lang po ninyo, Senator Erwin, pagtayo po ninyo, on what privilege? On what account? Opo. Go ahead. It's a manifestation po. Anytime naman po, siguro after the roll call, pari na pong tumayo at magmamanifest po na we need an explanation. Ano ho talaga nangyari? Yun po ang gagawin po namin. Kung hindi po ang minority leader namin ang tatayo, ako po ang tatayo siguro mamaya para tanungin po ang Senate President. Dahil sabihin ko, kakaiba yung statement na inilabas ninyo at official statement na Senado yung bilang Pangulo ng Senado. Iba naman yung sinasabi ngayon ng DILG, ng Executive Department. Ano ba talaga? Yun ho gusto natin malaman. Opo. Sir, dito po sa inyong napanood na report, mga nasa pahayagan, etc. Kayo ho ba, sir? Again, kung mamarapatin po ninyo, Senator Erwin, did you care to at least visit the site kung saan po nandun yung mga NBI agents at nandoon, kung saan daw ho nagbukas ng pinto si Aplaska at nagpaputok po ng warning shot? Hindi ko na ho binisita, paring Ted, pero base po doon sa extensive naman po yung coverage, pati po yung NBI, meron din po silang mga video na inilabas sa social media at sa mainstream media. So, tinignan ko na lang, kinumpara ko na lamang ho, sinasabi nga na wala naman hong parang galing na mga paputok o basyo. Actually, parang Ted, Thursday pa lamang, no, in-interview tayo ng media after that incident. Nagsabi na ho tayo, nagtatanong na ho tayo, bakit na dapat titignan din ng SOCO yung area kung saan naroon ng mga NBI, kung meron din bang na-recover ng mga basyo. Dapat, di ba, parang Ted, dapat pumupunta din sa kabilang panig kung merong exchange of gunfire, dapat may mga basyo din mapupulot sa kabila. Parang wala yata, parang Ted, ang mga basyo na pulot dito sa loob ng Senado. Opo, meron po din may actually report din po mismo ang PMP kung ilang mga basyo, anong mga basyo at yung mga barel na pinanggalingan except yung kay Aplaska daw po na hindi sumipot sa PMP to surrender yung kanyang ginamit na firearm. Ang punto lang po kasi nga doon, Senator, unang-una ay yung bang lugar kung saan naka-standby ang sinasabing NBI agents at nagbabantay because nga daw po sa panawagan mismo ng GSIS management na tulungan sila to secure the area kasi baka daw magkaroon quote-unquote ang people power, ay yung bang area yun, whose control? Sino ang may jurisdiction doon? GSIS ba? Yung ba perimeter po GSIS ang may hawak? O hawak pa rin po ng Senado? Hindi. Opo. Senado po, parang Ted, kasi base sa explanation naman, ang may susi lang po, ang makakabukas ay yung Senado, galing sa Senado, hindi po galing sa GSIS. And base po sa explanation ng NBI, kaya po binabarena yung para lalagyan po nila ng bars. Kung gusto pong wasakin po yung pinto, dapat ginamitan po lang ng crowbar para matanggal po yung lock, makapasok, may access sila. Hindi po Ang susi lamang ay galing po sa Senado. The only way to makadaan ka, galing ka sa GSIS, bubuksan mo from the Senate. Opo. Ganun po yun That is the ground floor, Senator. Yung pong merong drilling na sinasabi. Sa ground floor yun. Opo. Ang aking tinutukoy po, yung second floor area ba, na kung saan nga pinaputukan ni Aplaska, yung mga NBI. Kasi ang report... Ganun din po, to my understanding, parang Ted, na lockout ang tiga GSIS, di po makapasok doon sa Senate building. Ang the only way na kami pwede pumasok is through the Senate, papasok ka po doon sa GSIS. Opo, ang sabi po, anyway, kasi po kahapon sa report, nalinaw na that area pala ay GSIS area. Kumbaga, yung mga ahente ng NBI na andoon sa area na sakop pa ho ng GSIS at hindi pa nga daw Senado kasi ang claim nila Aplaska nasa sila area ng jurisdiction ng Senado. Well, anyway, ito nga po nga ay meron ng report ngayon. So sir, ang kung sakasakali po ba
pagtayo po ninyo, kasi po ang hinihingi ng iba ay magkaroon ng independent investigation. Kung sakasakali po, kayo ngayon na meron na pong report, partially ho kahit papaano, ang PNP at saka DILG, wala hong involvement dito ang NBI, kung kayo pong tatanungin, kung mag-iimbestiga, kung meron pa pong mag-iimbestiga, sino ho kaya ang karapat-dapat ngayon dito? Dapat po siguro ay isang ahensya po na walang kinalaman sa hindi attached sa Senate, hindi rin po attached sa NBI. Siguro po isang body na i-establish o itatatag ng pamahalaan para makuha po natin yung totoong storya. Kasi syempre, yung sa executive, iba naman po yun, iba yung kikwento noon. Dito sa amin sa Senate, iba rin. Pero kung ako tatanungin paring Ted, kailangan siguro ng isang independent body siguro talaga ang mag-iimbestiga dyan aside from the PNP. Siguro baka po pwede yung ating AFP, may mga investigador naman sila dyan, may mga members sila ng intelligence community, baka pwede dahil yung AFP po hindi naman po kasama dyan, hindi po sila privy dyan sa nangyari na yan. Pero kung to think of it din, meron din naman kasi lang contingent na Philippine Marines dyan sa Senate. So, ewan ko paring Ted kung sino ang pwedeng itap ng gobyerno ngayon at this point para mag-imbestiga. Opo, pero hindi sa inyo bang palagay kung sakali man po no itong inyong napanood mismo po na perhaps clips no ng press con kahapon, hindi ba ho kaya tingin niyo po ay competent na or impartial na ang ginawang investigasyon po ng PNP dito po sa kanila po? Kasi ang PNP nag-imbestiga and they gave the report to DOJ for proper disposition. Will that, hindi pa ho kayo kontento sa PNP na lang po mag-imbestiga? Parang Ted, kung ako tatanungin mo, lumalabas kasi sa report, nung unang report pa lamang, nung Sigwada, immediately after ng putukan, lahat po ng reports po ng media, parang lumalabas na isang lugar lang nang galing ang putukan, dito lang sa loob ng Senado. So tama naman po yung report ng media natin na galing ang putok sa loob ng Senado. Kung ako po tatanungin, siguro para makalma lang ho siguro, parang kaya ako nasabi na isang independent body, parang yung kabilang grupo naman, nga masatisfy din, syempre isipin nila na kayo nagtatakipan dahil sa gobyerno kayo, etc. Kayo minority, identified kasi ganito. But as well, siguro isang independent body na hindi siya pro-admin, hindi rin siya pro-Duterte, kumuha ng isang independent group na mag-imbestiga. Para masatisfy lang po, dahil yung may nababasa na po ako ngayon, Marin Ted, kanina pang umaga, siguro sa kabilang grupo, yung kabilang kampo, nasisinungalingan nyo, sinasabing gawa-gawa, nag-usap na para ganoon na lumabas na masira, yung liderato ni SP Cayetano. Ano mag-usap-usap na? Ano ho yun? Baka nag-usap-usap na raw, yun po yung nababasa ko po sa social media ngayon na baka nag-usap-usap na raw yung mga ahensya ng gobyerno, parang lalong sirain itong mga majority block. Wala naman hong ganon, hindi ko alam kung may ganon. Pero sa tingin ko po, yung report pa lang kaagad ng media immediately after the incident, talagang lumalabas na po. Malino, tayo paring Ted, tayo mga nasa media, alam naman ho natin yung totoong mga balita or yung mga pekendos na balita. So far, nandoon po yung media, so paano po magsisinungaling ho yun? Okay, sige po. Meron na po pahabol na tanong si Chacha. Ano po, Senator Erwin Gocha? Yes, Senator, kahapon sa press con, sinasabi po ng DILG at ng PNP, hindi pa sila sigurado doon sa mga paratang na yung nangyari sa Senado ay staged. Kayo po, ano ang komento nyo doon? Ayaw ko naman po sabihin stage, DJ Chacha. Yung sinasabi ko lamang po na mukha yung mga putok lahat ay galing po dito sa Senado. Ang galang imbestigahan, ano po nag-trigger? Nag-trigger ba ito? Kasi marami pong spekulasyon, lumalabas po ngayon. Kaya nagkaroon na ng putukan para makatakas si Bato. Pero kung titignan po natin yung timeline, yung oras po ng putukan, nandoon po si Bato. Yung sinasabi, lumabas lang si Senator Bato, bandang 12:30 na. Siguro baka yun po smoke screen para mag-stand down man po yung mga NBI, umalis na po sa GSIS, o kung sino man po nagbabantay doon, para medyo maluwag-luwag na po, hindi na po yung security around the Senate. So kaya po siguro nakalabas po si Senator Bato. Yun lang po yung nakikita ko. Maaaring ginamit yun na smoke screen or to divert attention. Pero
not necessarily sa oras na yon ginamit yung para makalabas si Senator Bato kasi alas 2:30 pa naman lumalabas sa timeline, lumabas po siya ng Senado. So palagay ko ho parang to stand down lang siguro para ika nga back to barracks yung mga NBI or what have you kung sino man po doon para ika nga medyo lumuwag yung security sa perimeter po ng Senado. Oo. So, balikan ko po yung sinabi nyo, smoke screen, ginamit yung insidente, smoke screen sa pagtakas. Paano po ulit? Parang gano'n, hindi, pero not necessarily that very same moment umalis po si Senator Bato. Parang ginamit smoke screen po yon para yung attention po ma-focus dun sa barilan, ma-focus po. Lahat po tayo nakaglue doon na lumalabas po very first a few moments after that incident. Nagka-exchange of gunfire. Ang ating mong paliwanag dahil sabi po ni SP Cayetano, we are under attack. So akala nga po talaga namin kahit kami sa minority, ba't naman gano'n? Ba't naman nilusob ng NBI ang Senate? Wala nang respeto. Pero malinaw po lumalabas ngayon, hindi naman po nilusob. So yung conclusion, sa akin lang naman po ito, tinitingnan ko ho na maaaring pong smoke screen ho yun kasi alam ho natin na mahigpit. Nandun ho yung NBI bago po yung putukan, nandoon sila dahil naantabayan na si Bato. After that po, mukhang nag-stand down po ang NBI. Iba po, umuwi na sa kanilang mga barracks, headquarters po nila. So wala pong natira. Kaya nagkaroon po ng ikang lax doon sa security, sa perimeter po ng Senado. Kaya nakalabas po ang Senador De La Rosa. Oo. Senator, how do you feel now na hindi lang dito sa Pilipinas, maging internationally, pinag-uusapan ngayon ng Senado at ito po ang imahe ng buong Senado sa ngayon dahil sabihin na natin involving one senator, Senator Ronald Bato de la Rosa? Hindi, may mga kaibigan ho ako at kaanak na tumawag din ho, sabing gano'n na nasa balita nga po, nasa kung ano-ano mga EBC, CNN, BBC. Yun po nangyari ho dito na lalong nawala ng credibility daw. May mga putukan, nilusob na ng kung sino-sino ang Senado. So sabi ko, iniimbestigahan pa yan na kailangan nating malaman yung katotohanan. Now that makita na po, malinaw na, hindi ko alam, DJ Chacha or Paring Ted na mas lalo bang nakakahiya ito na parang ika nga lumalabas nga. Sabi nga ng iba, tingin ng iba na stage po ito, mas lalo nakakahiya.